Isang malungkot na balita dahil isa na namang sikat na vlogger ay pumanaw sa sakit ng cancer. Isa siya sa mga hinahangaan ko at siya si aka Ate Charing, ang reyna ng South Korea. Nasubaybayan ko yung buhay ni Ate Charing nung nasa Pinas na siya, na tumira pa siya sa Davao. Alam ko na napaka-fighter ni Ate Charing at alam ko kung paano ni Ate Charing inaalagaan niya yung sarili niya. Ang napapansin ko, for 5 years, 5 taon din, cancer-free na siya at the time. Pero, all of a sudden, last year, bumalik ang kanyang cancer, nagiging active ulit. Hanggang dumating sa point na na-confine na siya sa Kongwa Hospital at isa sa nag-aalaga sa kanya, si Inday Ngavil. Nasubaybayan ko si Inday Ngavil, si Inday Kabkab, at saka si Erika Imbang. Nung pumunta si Erika Imbang, nung nandoon pa si Ate Charing sa Davao, napaka down to earth ni Ate Charing at masayahing tao, mapagmahal na anak. Kaya nakilala ko rin si Madam Wakwak dahil kay Ate Charing at saka si Balbakwa Queen. Sila yan isa sa mga closest na vlogger, sikat na vlogger sa ngayon dahil sa tulong ni Ate Charing. Tinutulungan ni Ate Charing sila para mag-grow ang kanilang channel. So, ganun si Ate Charing kamapagmahal sa kapwa niya. Medyo nagulat ako kasi lately, last January, lumipad pa si Ate Charing sa patungo ng China at doon siya nagpa-treatment for 3 months. Kababalik lang ni Ate Charing sa Pilipinas. At medyo nagulat ako. Pero nung nasa China siya, nakasubaybay ako sa kanya. Ang sabi, nagiging okay yung pakiramdam niya. So, yun ang lumalabas talaga sa bibig niya, okay, ganyan. So, maganda na talaga. So, parang nawala na daw yun. Pero bakit nung pagbalik niya sa Pinas, na parang lagi na lang siya nakahiga, hindi na siya nakakasubo ng siya lang, sinusubuan na siya pag kumakain dahil parang wala ng lakas yung kamay niya para sumubo siya pag kumakain. Sinusubuan siya sa mama niya, kapatid niya, or nasa bahay na lang siya lagi. Niregaluhan pa siya ni Madam Wakwak ng wheelchair. Hindi man lang nagamit ni Ate Charing. So alam ko kung paano pinaglaban ni Ate Charing ang kanyang sakit. Dahil alam ko na gusto pa ni Ate Charing mabuhay ng matagal. Pero wala na yata talagang pag-asa at binawian na talaga siya ng tuluyan. So, nagulat ako nung isang araw dahil nakita ko nag-post sa kanyang channel na nasa ICU si Ate Charing. And then, kalaunan kahapon ay pumanaw. Sobrang nalungkot ako kagabi na parang nanghihinayang kay Ate Charing. Kasi, isa yan sa mga bala ko sana na pupunta ako ng Cebu sa Katmon para lalawin si Ate Charing. Pero yun na nga, hindi man lang tayo nabigyan ng chance. So, Ate Charing, marami kaming humahanga sa iyong kabaitan, sa iyong pagkatotoong tao. Marami ka rin natutulungan. So, hindi namin yan makakalimutan ng mga pagbigay mo ng advice sa mga tao. Kasi ikaw parang, ang inaano mo kasi yung paano kumakain ng healthy foods. Huwag kang ma-stress. Yun ang ina-advise mo, dapat healthy yung mga kinakain. Anyway, rest in peace, Ate Charing. Happy ka na, no more pain. Gabayan mo na lang yung mga mahal mo sa buhay. Kasi alam nila malungkot isipin na wala ka na sa mundo ng ibabaw. Pero ang mahalaga, masaya ka na at hindi ka na maghihirap sa iyong sakit. So yun.
So, ganun talaga. Ang buhay ay masakit talaga walang isipin. permanent dito sa mundo na to. Lahat ay parang temporary lang talaga. Kaya dapat habang nabubuhay tayo, mahalin natin yung mga pamilya natin. Iparamdam natin sa mga parents ninyo, isipin ko, mga kapatid ninyo, lahat ng family, pamilya ninyo. Kasi alam ko, iparamdam ninyo sa kanila. May rason. No, kung kaano mo sila kamahal. Kasi pag nawala yung isang tao, wala na talaga. At hindi mo na masasabi kung gaano mo sila kamahal. Kagaya din sa naranasan ko, isa din akong nawalaan ng parents. Kaya medyo hindi pa ako masyadong naka-move on. Nung nakita ko kahapon na kagabi, yung kahapon, galing ako ng lumabas, nakita ko yung nangyari kay Ate Charing, bigla akong nalungkot. Hanggang sa pagtulog ko kagabi, nalungkot ako. So, kasi parte yan. Ayun. So, wala na tayong magagawa doon. Basta wala akong masasabing negative kay Ate Charing. Noon pa, nakilala ko siya from Davao. Kasi, masayahin siyang tao. As in, sobrang masayahin ni Ate Charing. Pamilya na din namin lagi sila. Lang siya nakangiti. Pero, hindi siya supladong tao. Friendly si Ate Charing. Si Inday Kabkab doon sa Davao. Nung pumunta rin din si Erika Imbang doon sa Davao. Yun. At pag nagsama-sama din sila ni Ate Charing, si Inday Kabkab, si Inday Ngabil, si Madam Wakwak, kita-kita sila. Ang saya. Natutuwa ako sa kanila. Kasi, yun nga, napasaya mo yung tao. So, napakaswerte nila dahil nabanding nila si Ate Charing. Ako yung kawawa. At isa si Ate Charing na nakakatulong din naman sa kanila. So, yun ang mga closest ni Ate Charing. Sila. So, ayan guys. So, malungkot. Dahil isa si Ate Charing sa hinangaan ng marami. Yung mga solar yun. Na wala ng power. Ganun talaga. Lahat ng kahit sino, walang tatagal sa mundong ito. Yun na lang ngayon ang iniisip ko. Lahat ng bagay, pansamantala lang. Lahat masisira. Yun nga. Lahat ng dito sa mundo ay talagang walang tatagal. Ano lang yun? Bagay lang yun. Ang importante, ang palagaan natin. Yung mga tao na nagmamahal sa atin. Na talagang hindi sila yung tao ng mga drawing. Sila yung mga tao na talagang pinapalagaan ka rin. At walang iba kundi ang pamilya mo. Sana maintindihan ninyo na hindi ko kontrolado ang lahat ng mga pangyayari. So ngayon yun, mamaya na ako babalik sa bukid pag may katuwang na ako. Kasi hindi ko pa talaga kaya yung mabilisang pagkilos. Oh. So yun, alam nyo na. Thank you. Thank you so much sa pag-intindi ninyo. At syempre, maraming salamat. Kasi yung mga tao na talagang umintindi sa kalagayan ko. At isa kayo dun. Mahirap isipin. Pero, yun nga, ako lang din yung mahihirapan pag hindi ko i-let go yung mga hindi magagandang nangyayari. Kailangan kong i-let go yun. Kaya, I know, naintindihan ninyo. Thank you so much.
Basta, ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ang kailangan, especially sa mga batang nanonood dyan. Mga bata, walang problema pag nagkinamay kayong kumain. Basta ang importante, meron kayong hugasan ang inyong kamay. So yun, mga bata kasi, baka sabihin ng mga bata na nagkakabay ako, okay lang. Okay lang yan mga kids. Ang importante bayad ay hugasan ninyo ang inyong kamot bago kumain. So let's do the eating. Ang sarap. Lamig kayo ba? Yes! Kalapit akong sudan. Super lamo. So ano yung mga sudan ko? Very healthy. We need to eat healthy because our body needs the right nutrients na para mag-function ang ating katawan. So ano yung ulam ko? Bayet. Lamig kay bayet. Wala ko yung plato bayet. Munggo. Munggo. Ampalaya. Ampalaya. Well, itlog is very masarap. So hindi ako nagluto kasi napagod ako kagabi. Naglaba kasi ako naglaba. Wa kalaba. Kay white lang gano. So, kain ha, kaon taog. Lamig kini pagkaon na. It's very healthy. Yes. It's tortang talong. And to add to that, breakfast is the most important meal of the day. So, kailangan complete ang nutrients na ating makuha. So, kunti, marami siya tingnan, pero kunti lang siya because of the mga ulam. Talong, tortang talong. Very healthy. Ang ginamit nilang pagprito ng oil is coconut oil. Super sarap. And then, of course, the very masarap na langka. Gutom. Saka ano, pag kumain kayo ng ganito, kinamay, okay lang. Ang importante, hugasan yung kamay ninyo. Saka, bahay, di ba? Nasa bahay ka eh. So, depende sa'yo kung anong style mo sa pagkain. Pero, wag lang gawin ito sa ano ha? Sa restaurant. Especially, nasa fine dining kayo. Alam niyo yun, di ba? Harap. Langka with gata. Tamang asim. Tamang timpla. Ampalaya with egg. Harap. Meron pa akong munggo dito. Pero hindi na magkasya. Later. Kasi yun yung gawin kong ano yan. Gawin kong sabaw. Tubig. Kids, mga bata, muyain mabuti ha. At mga bata, kain kayo ng masustansya pagkain. Ha? Harap. Talong. Okra na uklak. Palaya pala. Long spelling. Langka na may gata. Don't forget, breakfast is the most important meal of the day. During breakfast, eat like a king. Sarap.
Harap. Munggo. Binigyan ako ni ate ng maraming munggo. Kasi friend na kami. At saka sinabihan ko, ate, huwag niyong lagyan ng maraming ano ha. Huwag niyong lagyan ng bitchen. Hindi naman sila nagbe-betchen eh. Harap. Ito yung pinakatubig ko. Ito na yung laman ng munggo. Sarap ng munggo with halong-halong gulay. Ito ang tinatawag na munggo bayot. Ginger, luya, sarap. Sarap. Lamig iba yun. Kurang. Finish in just 8 minutes and 48 seconds. Kids, laging tandaan, walang problema pag magkinamay kayo. Importante, lasa ng kamay, ng malinis na tubig, para sa ganon, masarap ang kain natin. Palaging tandaan, kids, healthy is the best policy. Thank you. Sarap. Next. Bar. Excuse me. Next. Issue ba yan? Sarap. Annyeonghaseyo. Ang laban na to. So, ayan guys. So, malungkot dahil isa si Ate Charing sa hinangaan ng marami. So, yun.